Magandang umaga po sa bawat isa. Papuri sa Diyos sa kaparaan ng pinagkaloob sa atin. At magandang umaga sa ating mga kapatid online. Sa ating pong pag-aaral sa ikalawang kronika. Masyadong mahaba. Konti lang yung tumataas kasi maikli daw yung 3 minutes, hindi may explain. Ngayon, salamat sa Diyos. Salamat din dun sa mga nagbahagi at saka dun sa mga special number. Lalo na kay kapatid na Rafa. Biglaan na napa-share siya kasi para sa mga kabataan. Ngayon sa ating pag-aaral, sabi dito sa 19, at si Jehu na anak ni Hanani na taga-kita. Alang-alang dun sa mga hindi pa po masyadong matagal na nakakapakinig. Yung taga-kita po, pag binasa po natin yun sa unang Samuel, sa 9:9, ganito po ang pagkakasulat. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo pumaroon sa taga-kita, sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na taga-kita. So yung propeta, taga-kita, isa lang siya. And dito sa atin, pinag-aaralan, si Haring Josaphat, pinagsabihan siya ni Jehu na taga-kita. Si Haring Josaphat ay hari sa Huda. Kapag po naman natin babalikan yung sa hari, kasi dati ang Israel po, lang siya eh. Isa lang yung hari niya, di ba? Ang unang hari niya si Haring Saul, tapos si Haring David, Haring Salomon. Pero dahil nagkamali po si Haring Salomon nung kanyang mga huling araw, sabi dito sa unang hari, sa 11:31 at 32, ganito po ang pagkakasulat. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo sa iyo ang 10 putol sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Narito aking aagawin ng kaharian sa kamay ni Salomon at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. So yung 12 lipi, yung 10 napunta kay Jeroboam. Ngunit mapapasa kanya ang 1 lipi dahil sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na bayan na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel. So yung dalawa naman na natitira, napunta doon sa anak ni Haring Salomon na si Roboam. So naging nahati, may hari sa Huda, may hari sa Israel. Yun nga lang, nung naghari si Jeroboam, ayaw niya nang papuntahin sa Huda yung 10 lipi. Kaya nagtayo siya ng mga dambana. Nahiwalay tuloy. Kaya kung natin yan, kung ating babasahin, sa unang hari, si Akab, yun yung hari sa Israel nung kapanahon ni Haring Josaphat. Sabi dito, sa unang hari, 16:29, at nang ika-38 taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Akab na anak ni Omri na maghari sa Israel. At si Akab na anak ni Omri ay naghari sa Israel sa Samaria na 22 taon. At si Akab na anak ni Omri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat na nauna sa kanya. At nangyari na wari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na siya'y nag-asawa kay Jezabel na anak ni Etbaal, na hari ng mga Sidonyo at yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. So yun siya, nagkasala si Jeroboam hanggang sa mga susunod na hari. Pero ito si Akab, sabi, higit pa yung pagkakasala niya. Tapos nag-asawa siya kay Jezabel. Ito yung kung alam po natin yung kay Elias, ito yung nagpapatay ng mga propeta. Kaya sinabi na, hinahangad nila yung buhay ko, sabi ni Elias. So yun siya. Ang katangian naman ni Haring Josaphat, na hari sa Huda, pag binasa natin sa 22, ayan. Sa 22:42 ng unang hari, si Josaphat ay 35 taon nang magpasimulang maghari at siya ay nagharing 25 taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Asuba na anak ni Silay. At siya'y lumakad ng buong lakad ni Asa na kanyang ama, hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid
sa mga mata ng Panginoon. Gayon may ang mga mataas na dako ay hindi inalis, ang bayan ay nagpatuloy na naghahain at nagsusunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. Tapos sa 44, sinabi, at si Josaphat ay nakipagpayapaan sa hari ng Israel. So nagkaroon ng kapayapaan si Haring Josaphat at saka si Akab nga, no? Pero yung katangian niya, no, nandun pa rin siya sa paglakad ng matuwid sa Panginoon. Kaya kung ating babasahin yung bago, yung ating aralin sa ikalawang kronika sa 18 sa chapter 1, sabi, si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana, at siya ay nakipagkamag-anak kay Akab, at pagkatapos ng ilang taon, kanyang nilusong si Akab sa Samaria, at pinagpatay siya ni Akab ng mga tupa at baka na sagana, at ang bayan na kasama niya, at inupahan siya na umaho na kasama niya sa Ramot Galaad. At sinabi ni Akab na hari sa Israel kay Josaphat na hari sa Huda, sasama ka ba sa akin sa Ramot Galaad? At sinagot niya siya, ako'y gaya mo, at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, at kami sa iyo sa pakikipagdigma. Pero mapapansin natin pag binaba pa natin yung pagbasa, nakatangian kapag lingkod ka ng Diyos, nagsisiyasat ka sa Panginoon. Sinabi ni Josaphat sa hari sa Israel, mag-usisa ka ngayon, isinasamo ko sa iyo na sa salita ng Panginoon. Pagka ikaw lingkod ng Diyos, ganun pala siya pagka may gagawin ka, sasabihin mag-usisa ka sa Panginoon. Yung parang sinuggest niya. Pero ang mali lang kasi dito, nakapag-desisyon na siya, sabi niya, sasama ako bago siya nag-usisa sa Panginoon, na kung mababasa natin yan dun kay Josue, no, nung nagpasya siya bago siya nagtanong sa Diyos, nagkamali siya doon, no. Pero dito, sabi, nang magkagay-pinisan ng hari sa Israel ang mga propeta, na 400 lalaki, at sinabi sa kanila, magsisiparoon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka o uurong ako? At sinabi nila, umahon ka, sapagkat ibibigay ng Diyos sa kamay ng hari. Tapos sa 6, ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang tayo'y makapag-usisa sa kanya? No, kasi iisa lang yung sinabi. No, sa madaling sabi, hinanap nila yung propeta talaga ng Diyos. Sa 12, at ang sugo na yumaong tumawag kay Mikeyas, ito yung propeta rin, taga-kita. Sa Israel naman siya, kasi si Jehu sa Huda. Sabi, narito ang mga salita ng mga propeta ay nagsaysay ng mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko nga sa iyo na ang iyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Mikeyas, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng aking Diyos, yaon ang aking sasalitain. Sa 14, at nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Mikeyas, magsisiyaon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka o urong ako? At sinabi niya, magsiyaon kayo at magsiginhawa nawa, at sila'y mga bibigay sa inyong kamay. At sinabi ng hari sa kanya, makailang ipasusumpa ko sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin, kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Sa 16, at kanyang sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastor, at sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y walang Panginoon, umuwing payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. So dun sa sa kanya, pagsasalita sa kanya, yung pagbabaka pala sa Ramot Galaad, no? Ang kaukuyan nun, pagkatalo. Pero dun sa mga bulaang propeta, sabi, yumaong kayo kasi magwawagi kayo. No? Bakit kaya ganun yung pagkakasabi? Sa tagpo kasi na ito, sinabi sa 19 ng Panginoon, sinong dadaya kay Akab na hari sa Israel upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? Ito na yung pala yung pagkakataon, 'di ba? Alam naman natin noon, pagka gumagawa ka ng masama,
paparusahan ka ng kamatayan. Ito na pala yung panahon na tatanggapin na ni Haring Akab yung ganti sa kanyang mga gawa na masasama. Kaya sinabi doon, kaya pinapayaon siya. Sabing ganon, sa 19, sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Akab na hari sa Israel upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad. Oh, yun pala siya. Dinadaya pala. Na kung ibababa pa natin sa 21, at kanyang sinabi, ako'y lalabas at ako'y magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dayain siya at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga narito inilagay ng Panginoon ng magdarayang espiritu sa bibig ng iyong mga propetang ito. Ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Sa madaling sabi, no, yumaon si Haring Akab kasi yun yung itinakda ng Panginoon para siya ay mabuwal. Dinaya siya, no? Kaya pinagmatigas yung puso niya, yumaon. Etong si Haring Josaphat, no, nakita natin na nag-usisa siya sa Panginoon. Pero bagaman pinahayagan na siya, 'di ba? Yumaon pa rin siya kahit na nagsalita na sa kanya yung Panginoon. So ganito yung pagpapahinhod ng Diyos sa bawat isa na nagnanasa, nagsisikap na makapaglingkod sa Kanya. Kasi minsan nararamdaman nyo ba yung parang meron kang pagdidesisyonan, tapos merong umuusig sa'yo na huwag mo na lang gawin. Tapos ginawa mo pa rin, nagkamali ka. Dito sa istorya na to, bagaman pinarusahan na si Haring Akab, si Josaphat, no, na hari sa Huda, sabi, umuwing payapa. Iniligtas siya doon sa pagdidigma na yon. Kasi nagsisikap siya, nagkamali lang siya. No? Ano pa yung isang pagpapahinood ng Diyos? Yung pinag-aaralan natin. Kaya dito sa pinag-aaralan natin, si Jehu na anak ni Hanani na taga-kita, lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Josaphat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin niya ang mga napupuot sa Panginoon dahil sa bagay na ito ay kapuotan ng sasaiyo na mula sa harap ng Panginoon. So, iniligtas siya, umuwi siyang payapa, tapos pag uwi niya, pinangaralan pa siya. Ganun yung pagpapahinood sa atin na bagaman nagkakamali tayo, minsan, no, alam ng Diyos, kung hindi sinasadya yung pagkakamali natin, inililigtas tayo. Tapos pagkatapos tayong iniligtas, makakarinig tayo ng salita ng Diyos para baguhin natin yung pagkakamali natin. Dito, binigyan pa siya yung pagpapahinod. Kaya yung sinabi ng ating kapatid na Rapa na sinabi dun sa Hebreo, no, hindi daw liko ang Diyos. Kasi yun yung katangian niya sa Hebreo 6. No? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So, ganun yung pagpapahinuhod ng Diyos kapag nagsisikap ka. Kasi hindi naman kagad perfect ka kagad sakdal ka kagad, hindi ganun. Kundi nagkakaroon ng pagkakamali, pero ang Diyos mapagpahinuhod sa bawat isa sa atin. No? Ngayon, sinabihan ko kasi wala mo share dun sa kabataan, sabi ko sa anak ko, nak, basahin mo yung aralin, baka gusto mo mag-share. Tapos nung binasa niya, sabi, hindi siya daw makaisip, kasi sabi daw doon, tutulungan daw yung masama. Bawal daw ba makisama dun sa masama? No. Sa atin, bawal ba yun mga kapatid? Sabi sa unang Korinto, sa 5:9, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mapakiapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito, o sa mga masasakim, mga manlulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Hindi natin maiiwasan yun na meron tayong katrabaho, kaibigan, kakilala, na hindi katulad nating kumikilala sa Diyos. Hindi naman masama, di ba? Pero ingatan natin kasi ang sabi sa unang Korinto, sa 15:33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali.
piliin rin natin kasi pwede naman na hindi siya mananampalataya. Pero, wag naman yung sobrang sama kasi kung masyadong masama yung mga kasama natin, nahahawa tayo, nasisira daw yung magandang ugali. Pero sa atin nga, ang sinasabi, pwede tayo na makisama sa kanila. Yun nga lang, ano yung sinasabi? Kung halimbawa, may katrabaho tayo, niyayaya tayo, anong ginawa ni Haring Josaphat? Nag-usisa muna siya sa Diyos sa pamamagitan ng tagakita. Sa atin wala nang mga propeta no mga kapatid. Kaya paano tayo makakaalam? No, lalo na sa mga kabataan. Kaya nagkaroon ng Bible study yung kabataan para yung circle of friends ng mga kabataan. Mas marami silang makakasama na kapananampalataya. Pero kung hindi sumasama sa gawain ng kabataan, tapos ang daming kaibigan na iba, mas mahirap, 'di ba, yung ganung bagay. Ngayon sa atin, no, para guided tayo kasi wala nang ang propeta. Pag binatisan natin sa Hebreo, sa 1:2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. So wala nang ang propeta ngayon. Pero nagsalita na sa pamamagitan ng anak. Dito sa Bible, mababasa natin yung mga guide natin para kung sakali na magde-decision tayo, according dun sa salita na nabasa natin. Kasi, halimbawa, niyaya tayo sa mga kabataan, lalo na nagbibinata na yan, niyaya mag-inom. Napag-aralan na natin, di ba, sabi, wag daw ganun. Guided ka na, hindi ka nagagawa ng ganun. No, babaguhin mo yung pasya mo ngayon. Hindi ka tulad ni Haring Josaphat na nag-go pa rin siya kahit na itinuro na sa kanya na mapapahamak. No, kaya siya nagkamali. Ngayon, sa atin, kaya pala sinasabi dun sa 2 Pedro, no? Sabi sa 2 Pedro sa 3:15, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Yung sulat na yon para sa mga minamahal na kapatid. Naniniwala ba kayo mga kapatid na kayo minamahal? Kasi kapag minamahal kayo na kapatid, yung nagmamahal sa inyo, sumulat sa inyo, ang appreciation niyan, basahin mo yung sulat niya. No? Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso, kaya niya yung sinabi, kasi sinulatan kayo iniibig kayo Nung sabi, sa pamamagitan, sa 3:4, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. So para maging guided tayo, basahin natin. Kasi pagpapahinod yun ng Diyos sa atin. Kung tayo nagkakamali, yung pagpapahinod niya, nagsasalita siya, nangungusap siya sa bawat isa sa atin para tayo hindi magkamali. Yun yung pagpapahinod sa atin, no? Kaya dito, pinapabasa tayo. Sabi, sinulatan tayo para basahin natin kasi iniibig tayo. Ngayon kung hindi tayo iniibig, okay lang yan kahit di ka nagbabasa. Biro lang, no? Lahat naman tayo iniibig, kaya nga tayo iniligtas. Kaya ang obligasyon natin, basahin natin yung sulat nung umiibig din sa atin na kapatid. Ngayon sa atin, dito, babalik tayo sa ating pag-aaral. Etong si Haring Josaphat, pagkatapos na pagpahinudan siya ng Panginoon, nagbalik siya. Kaya tumayo ulit siya sa Israel, ipinanumbalik niya yung mga nasasakupan niya. No? Kaya ang nangyari, nagkaroon ng mga hukom, tapos inihatid niya muli sa Panginoon, sa Diyos ng mga magulang. Sinabi po yun doon. Kaya lang, ito kasi si Haring Josaphat, ewan ko kung bakit, no? Kung anong nagustuhan niya. Sabi dito sa 2 Kronika, pagkatapos na, di ba pinangaralan siya, nanumbalik siya, inihatid niya. No? Sa 20:35, pagkatapos niya magawa na makapaglingkod ulit yung sa Huda at maihatid. Bumalik siya, sabi nga noon, pagkatapos nito ay nakipisan si Josaphat na hari sa Huda
kay Otyosias na hari sa Israel. Etong si Otyosias, ito yung anak ni Haring Akab. Na siyang gumawa ng totoong masama. Masama pa rin yung gawa. At siya'y nakipisan sa kanya upang gumawa ng mga sasakyang dagat na magsisiparoon sa Tarsis, at kanilang ginawa ang mga sasakyan sa Esyon-Geber nang magkagayoy si Eliezer na anak ni Dodova sa Mereyosa ay nang hula laban kay Josapat. So nagsugo na naman ang Diyos, no, kay Haring Josapat. Sabi na kanyang sinabi, sapagkat ikaw ay nakipisan kay Otyosias, giniba ng Panginoon ang iyong mga gawa. At ang mga sasakyan ay nangabasag na anupat sila'y hindi makaparoon sa Tarsis. Kasi minsan ganun di ba? Pinapangaralan tayo, naniniwala tayo na mapagpahinod ang Diyos. Nagkakamali tayo, pinagpapahinuran tayo na pinapatawad tayo. Pinapangaralan tayo, tapos gagawa tayo ng mabuti. Pero minsan uulitin natin, no? Yung pagpapahinod ng Diyos, meron din siyang kasi dito 'di ba sinabi hindi liko para limutin ang iyong gawa. Pero sa Ezekiel, kapag ka lumiko ka na dun sa oras mo, sa kapanahunan mo, wala na dong aalalahanin. Kalikuan ba 'yun ng Diyos? Hindi yung kalikuan, kasi nung may panahon ka pa, pinagpapahinuran ka. Ngayon, pag dumating na yung oras mo, hindi ka na pagpapahinuran kasi dito sabi, no, ikaw ay nakipisan, giniba ng Panginoon ang iyong mga gawa. So nagkaroon ng pagkakataon na inalis ka na, tapos na nung balik ka ulit, sinira na. Kaya sa atin, ang payo sa atin, no, sa Hebreo, sa 4, ay sa 3:15. Yan. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang salita, huwag ninyong pagmamatisin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Kasi kapag pinangaralan ka na tapos uulit ka pa, pinagmamatigas mo na yung puso mo Ganun siya. So, pinapangaralan tayo. Kapag na tayo, kumbaga nandyan na, may salita na tayo. No? Tapos, minsan nauulit natin, pinagpapahinuran pa rin tayo. Pero sabi, huwag nating pagmamatigasin yung ating puso. Kaya nga, ririnig ko lang lagi, kasi sa Bible study ng kabataan, lagi ko yan naririnig na magbasa. No? Siguro, isang pagpapahinod yun ng Diyos, para yung mga kabataan din, magbasa talaga, kasi sabi, huwag daw pagmamatigasin. Susunod tayo dun sa inuutos sa atin, sa pamamagitan ng salita ng anak ng ating Diyos at ng mga propeta na isinulat para sa atin, no? Ito yung pagpapahinod ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tapos kung mayroong mga mahirap unawain, kasi sinabi dun sa Pedro, may mga bagay dong mahirap unawain. Meron naman na nagpapaliwanag, binigyan ng higit na kaunawaan. Kailangan naman natin makinig. So yung pagbasa, pakikinig, pagtapos nun, ang sabi, tutuparin na natin. Kaya, mabuti ang Diyos kasi kumpleto yung kanyang gawa para sa atin. Siguro yung napapuri sa Diyos. Salamat sa ating ginoong tagapagpaganap, kapatid na David Lorena Diyos. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasihan tayo ng Panginoon. At binabati rin natin ang ating mga kapatid dyan sa online, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At kasama rin siyempre yung mga sa labas ng Pilipinas. Yeah. Sa ating mga nakasama sa umaga ito, puri ng Panginoon. Sa mga kapatid na nakita natin muli, puri ng Panginoon. Salamat po. Sa ating pag-aaral, history, at aking napakinggan doon sa likod, maliwanag naman. No, katotohanan naman yun sa ating pag-aaral. No, merong mga mensahe na ipinapakita sa ating pag-aaral na ito. Nabanggit na rin ng kapatid kanina. No, at daragdag na lang po tayo.
No? Sabi din sa ating pag-aaral, at si Jehu, na anak ni Hanani na taga-Kita, ay lumabas at sinalubong siya. At sinabi sa Haring Josaphat, tutulungan mo ba ang mga masama? At mamahalin yung mga napupuot sa Panginoon sa atin. Tayo, sa ating sarili. Tanungin natin ating sarili. Halimbawa, ganito. Na ikaw mismo, tutulungan mo ba ang masama? Sagutin niyo po. Tutulungan mo ba yung masama? Ayan, masama. Tapos, sabi rito, mamahalin niyo ba yung mga napupuot sa Panginoon? Mamahalin niyo ba yung napupuot sa Panginoon? Di ba? Walang mga dahilan kung anong mga katwiran. Pero dun sa ganitong mga panalita, puro sagot doon, hindi. Di ba? Yeah, ganon. Tapos, dahil sa mga bagay ito, ay kapuutan ang sasayo na mula sa harap ng Panginoon. Katotohanan yun eh. Isang, ano kasi yun eh, isang pagdulaghagi, no? Masasabi natin gano'n na pangyayari na para bang yung masama, mamahalin mo pa. Ganun yung mga pangyayari. No, sabi rito, no? Si Jehu, tignan muna natin si Jehu, baka magkamali tayo. Ito yung anak ni Hanani na isa rin propeta. Anak siya ng propeta, no? Taga-Kita. Meron bang Jehu na naging hari o pinahiran ng Panginoon bilang na maging hari ng Israel? Jehu din po yon. Na siya yung makita natin sa kasaysayan, siya mismo yung pumatay doon sa maraming nagsisamba kay Baal. No, makikita niyo kasaysayan niya na talagang parang dinaya niya yung panahong yun na yung mga nagsamba kay Baal noon. Sabi niya, ako yung pangunahing mananamba rin kay Baal. Sabi niya gano'n. Kaya lahat ng mananamba, nagsama-sama sa isang templo, sa isang ganitong bulwagan, sama-sama. Pagkatapos noon, pinapatay niya lahat yun. Si Jehu, yung panahon yun. Mabasa natin yan sa Kronika, o sa Kalawang Hari din, sa 10, 18, and 28. Basa na lang po tayo dyan. Yan ang makakita natin. Kaya magkaiba siya. No? Ngayon, sabi nga sa ating pag-aaral, ito'y buhat doon sa pakikipaglaban ni Josaphat at ni Haring Hakab o Ahab nung panahong yon. At kanina na aking narinig na sa kasaysayan, namatay si Ahab sa pakikipaglaban yon. Tapos, si Josaphat umuwi ng payapa. No, na ipinakita sa ating pag-aaral. Kasi nga si Ahab, sabi nga noon, banggitin natin kasi nakisama siya rito eh. Tingnan natin yung ugali kung talagang masama si Ahab. Masama naman talaga, di ba? No, sa lahat ng hari na aking nabasa, basta sa Israel, lahat yan masama eh. Yung mga naging hari dyan, halos lahat. No? Naging masama. Lalo na, yung sinasabi rito sa chapter 16 ng unang hari, basa po tayo. Sa chapter 16, 30, hanggang doon sa 33. Babasa rin po tayo. At si Akab na anak ni Omri, ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon nang higit sa lahat ng nauna sa kanya. At nangyari na waring isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan. Pero mo, isang magaang lang sa kanya, no? Baliwala. Yung paglakad niya ng kasamaan, no? Parang napakagaang. Meron naman sa isang tao kasi pag alam mong masama, mabigat sa iyo eh. Pero dito hindi, napakagalang, baliwala. Para lang siya nanunungkit ng bayabas yun, sandali lang. Ganon yung kasamaan, no? Tapos, at nangyari na wari isang magambagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam, na siya'y nag-asawa kay Jezabel pa, no?
nakita natin si Jezebel na nabanggit din, isang masamang babae rito. Sabi ron nag-utos ito na patayin yung mga propeta. Kumbaga, lahat ng payo nito, sinusunod ni Akab, si Jezebel. No? Under kasi. Kaya ganun. Ang isa doon sa nakita natin, yung panahon na kinamkam, pinag-interesan ni Haring Akab yung ubasan ni Nabot. No? At dahil sa sulsul ni Jezebel, pinatay nitong haring to si Nabot para makamkam niya yung ubasan ni Nabot. No? Nung panahon yun. Kita mo ang ganong kasama. Kaya ingat din ang pagpili ng asawa. Baka makapag-asawa kayo ng Jezebel. O ganito. Ingat. Kaya ang pagpipili. Piliin nyo At yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Bukod doon, sa paggawa ng kasamaan, sumamba pa siya. Doon sa sinasamba ni Jezebel si Baal. Sumamba pa rito si Akab. At kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal. Pinagtayo niya pa ng dambana si Baal. Yung Diyos-Diyosan. Sabay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. At gumawa si Akab ng Azera. Isa rin yun na Diyos-Diyosan. Sabi, ito yung Diyosa ng kasaganaan. Yung Asera. Ashera. Sa ibang salita, Ashera. Yan. At gumawa pa ng higit si Akab upang mungkahiin ang Panginoon Diyos ng Israel, sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. Kita niyo kung gaano kasamaan ang Akab na ito ng mga panahon yun. Ngayon nakisama rito si Josaphat. Dito sa ating pag-aaral, makita natin, nakipagsabi sa mga pananalita, nakipag-alyansa. Anong dahilan? Bakit? Kasi nagkaroon siya ng, sabi rito, nakipagkamag-anakan siya doon kay Akab. Na yung isang mga anak niya nakapag-asawa doon sa mga anak ni Akab. So, may ugnayan na sila. Pwede silang magbala Ayun, ganun. At tapos, siyempre naisip, minsan nangyari yung isang kagandahan loob ng isang tao. O isang, minsan may tama, medyo may kabaitan talaga No? Sa mga pakisamang ganyan. Sabi niya, sasama ka ba? Sabi kanina. Sa pakikipagdigma? Sa Syria? Oo, sapagkat yung kabayo mo, kabayo ko rin. Di ba? Parang gano'n. Ibig sabihin, yung lahi nila, iisa lang sila Isa sa mga nakitang marahil ni Josaphat, kaya nakipag-alliance siya. Pero yung puso niya, hindi naman gano'ng masama. So, dahil lang sa kabaitan niya, o pakikisama, kaya napasama siya. Na sinasabi sa awit, ganito po, babasa po tayo sa awit, sa 26. Sa 26:4-5, sabi nga sabi ni Haring David, ito hari din sa huda ng buong Israel pa nga Hindi ako naupo na kasama ng mga walang kabuluhang tao. Sabi ni Haring David, ni papasok man ako na kasama ng mga mapagkunwari. Aking pinagtataniman ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan. At hindi ako uupo, nakaumpok ng masama. Ganun siya haring Hindi siya upo, nakaumpok sa masama. Kasi alam niya Kaya nga sa ilang mga talata, makita natin sa Kawikaan, tingnan mo, kukuha lang tayo ng ilang talata. Kawikaan chapter 22. Nabanggit na yung 15:33. Yung masamang kasama, nakakaalis ng mabuting pag-uugali. Pag nakasama ka ng gano'n. Maraming ganyan hanggang ngayon.
Lalo sa kabataan, ingat kayo ha. Yung mga kasama nating, naku, medyo ano sila, agresibo mga kabataan ngayon eh. Kaya pipili rin kayo ng mga kasama nyo, baka mahawa tayo ha. Sabi sa 22:24, ito lang, isang sample lang to. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Magagalitin ha. Sa bagay, pag magagalitin, bisan may kasamaan din yung magagalitin. Ang init ng ulo. Ang dala niya, laging gulo eh. Pag ganun yung kasama mo, mapapalabang ka. Tandaan mo yan, mapapalabang, mapapaaway ka. O, huwag kang makipagkaibigan sa tao magagalitin. At sa maiting tao ay huwag kang sasama. O, sinabi na rito, huwag kang sasama doon. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad. At magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. O, masama eh. Kaya napakahirap. Madadamay ka doon. Eh, kung kasama mo siya, pag nakipag-alitan na yun, ako, kasama ka sa mapapalaban ng bugbogan dyan. Grupo. Misa nga yung napapadaan lang, napapadamay pa, ikaw pang kasama. Diba? Doon sa mga mararahas, sa mga masama. Ang sabi naman sa Kawikaan, sa chapter 4, ganito naman. Sa 14, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Kaya napakahirap, no? Na makisama doon sa masama. Sigurado, pag sumama ka, mapapasama ka. Di ba ganun yung logic niya? Eh, masama yun eh. Paano ka mapapabuti? Eh, masama yun. Sumama ka sa mabuti, mapapabuti ka. Di ba ganun? Laging ganun eh. Pag masama, mapapasama ka. Siyempre, sama ka sa umpukan. Kung merong pag-uusapan, magiging bangka ka minsan. May mga masasabi ka. Di ba ganun? May sa umpukan eh. Natural na nangyayari yun. Kaya, pinag-iingat tayo doon. Ganun ang nangyayari kay Josaphat. No? Nakipag-alyansa siya, nakipaglaban. Sabi doon sa ating pag-aaral, ang puot ng Panginoon ay sumasayo. Subalit may nakita ang Panginoon sa isang banda naman doon. Kasi ang Panginoon, hindi namang sa puso ko talaga siya, tumitingin eh. Ibang klase siya. Nasisiyasat niya yung pag-iisip, yung puso ng isang tao. Kaya sabi ganun meron siyang pagkakataon. Bukod sa pag-ibig, bukod sa kagandahang loob, ang Diyos ay may awa. May awa. Kaya nga sa mga pag-aaral, sa paghukom nga, wala nang awa eh. Nagkakataon kung ang Panginoon, kapag pinairal yung awa, baka maabswelta ka pa. Iba yung paghatol ng Diyos kaysa sa paghatol ng tao. Tumitingin ng Diyos doon sa intensyon, sa mga pag-iisip ng tao. Yung nais nasa intensyon. Diyan siya tumitingin Tao hindi. No, mga ebidensya. Yan, hindi niya masisiyasat yung puso. Pero ang Panginoon, doon siya tumitingin. No, kaya nangyari si Josaphat, makita natin doon sa chapter 17, sa kanyang pagsisimula ng kanyang paghahari, iba na yung kanyang ipinakita. Ang sabi doon, sa chapter 17 ng Kronika, at si Josaphat ng kanyang anak ay naghari, nakahalili niya at nagpakalakas laban sa Israel. At siya'y naglagay ng mga kawal sa lahat ng kanyang nakukutaan ng Huda. At naglagay ng mga pulutong sa lupain ng Huda at sa mga bayan ng Ephraim. At
sinakop ni Asa na kanyang ama. At ang Panginoon ay sumasa kay Josaphat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. Hindi niya hinanap, no? Ipinapakita rito, hinanap niya yung Panginoon doon sa verse 3, di ba? Sabi sa 4, kundi hinanap ang Diyos. Kung sa kanyang pagsimula, hinanap niya ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. Ang Israel halos lahat yan nagsisamba sa Baal at sa mga Asera Pero iba yung mga hari ng mga Huda Kung titingnan niyo po, doon sa hari, sinasaysay yung mga hari ng Israel. At dito sa Kronika, yung mga hari ng Huda naman. May mga ilang bahagi ng mga hari ng Israel sa Kronika, ganoon din naman sa hari. Ganon. Kaya makita mo yung mga kasaysayan na yun. Ito pang kanyang ginawa. Kaya't tinatag ng Panginoon ang kaharian ng kanyang kamay at ang buong Huda ay nagdala kay Josaphat ng mga kaloob. Marami. Mga kaloob, no? Ganon pinatatag ng Panginoon si Josaphat ng mga panahon yon. Tapos ito, 6. At ang kanyang puso ay nataas sa mga daan ng Panginoon at bukod dito'y inalis niya ang matataas na dako ng mga Asera. Inalis niya yung lahat. Pagkatapos noon, naghalal siya ng mga prinsipe at naghalal ng mga saserdote mula sa Libita. Nasa katwiran talaga, nasa ayon. Nasa proseso yung ginawa niya talaga. Naghalal. Alam mo yung paghahalal ng mga ganong prinsipe at mga saserdote, tinignan ng Panginoon yun. Ano ang layunin? Ano ang dahilan? Bakit niya ginawa yun? Ang sabi, at sila'y sa 9, no? 17:9 ng ikalawang kronika, at sila'y nangagturo sa Huda na may aklat ng kautusan ng Panginoon, at sila'y nagsiyaon sa palibot ng lahat ng mga bayan ng Huda at nangagturo sa gitna ng bayan. Napakalaking bagay yon. Kasi nga, nahirati ang Israel nung panahon yun sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang ginawa ni Josaphat, malaking bagay na muli niyang ipunin yung mga piling saserdote at ipangaral ang kautusan ng Diyos. Tinignan ng Panginoon yun. Siyempre, kung ikaw pupunta sa mga bayan-bayan, sa iba't ibang grupo ito, marami sila matututo ng kautusan. Diba yung mga bayan na napuntahan niya? Malaking bagay po yun. Kaya nga nangyari, yung sa atin, at ang takot sa Panginoon ay nahulog sa lahat ng kaharian ng mga lupain na nasa palibot ng Huda, na dapat sila ay hindi nakipagdigma laban kay Josaphat. Wala, ganun yung nangyari, talagang naging malakas. Kung paano si Haring David noon, may mga kawal siya, mga pinuno na malalakas, magigiting, mga matapang. Ganun din si Josaphat. Nagkaroon sila ng mga gigiting na kawal, mga tapat, handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang bansang sinilangan. Diba? Ganun. Ibig sabihin, nationalism andun din sa pagtatanggol sa kanilang mga territory. Tandaan natin yung mga panahong ito, labanan to. Sila ngang Israel tsaka Huda, madalas naglalabanan So nangangailangan ka ng isang matatag, matalino sa pakikipagdigma. Meron siya nito. Itinatag ng Panginoon yung mga kawal na ito. Kaya napalaking bagay, no? Sabi nga nga sa ilang talata sa chapter 33 ng awit. Sabi ganon, ang Panginoon, 33:13 ng awit, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa.
Ganun ang Panginoon. Tumitingin siya. Sabi naman sa 53 ng awit, ito po, diba tumitingin siya, no? Sa mga nananahan, nakikita niyo yung mga gawa. 53:2. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit. Ano ang dahilan? Upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. No, isa-isa dahilan kung bakit pala tumitingin ang Panginoon mula sa kanyang luklukan, mula sa langit, upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. At napsumpungan niya si Josaphat. Di ba? Hinahanap niya ang Diyos, sabi sa ating binasa sa chapter 17, na napakahalaga. Yung paghahanap sa Diyos, napakahalaga yun. Nung panong to, wala eh. Wala siyang masumpungan. Pero isang bagay, kahit isang tao ka, dukha, kung ano man lang yung kalagayan, pag umahanap sa Diyos na nakakaunawa, ang sabi sa chapter 5 ng Jeremias, sabi ganon, magsitakbo kayong parot parito sa mga lansangan ng Jerusalem, at tingnan ngayon, at alamin, at hanapin sa mga luwal na dako niyaon, kung kayo'y makakasumpong ng tao, kung may sinumang gumagawa ng kaganapan na umahanap ng katotohanan, ay aking patatawarin siya. Kita nyo? Napakalaking bagay yung naghahanap sa Diyos. Sabi rito, patatawarin ka ng Panginoon. Kita mo? No, napakalaking bagay. Kaya yung ginawa ni Josaphat, naging napakahalaga sa Panginoon dahil sa ginawa niyang paghahanap sa Diyos. Nakasumpong ka ba ngayon sa ating panahon na naghahanap sa Diyos? Sabi rito, pinatawad siya ng Panginoon, siya na naghahanap ng katotohanan. Isa tayo doon, mga kapatid. Di ba? Nang hinahanap natin ng Panginoon, sabi ganoon, hindi ako malayo. Ako'y iyong matatagpuan. Di ba ganoon? Matatagpuan ng Panginoon eh. Kaya napakahalaga nung paghahanap sa Panginoon. Bukod doon, yung Panginoon din eh. Hinahanap ka rin naman. Di ba hinahanap ka ng Panginoon? Ganun ang Panginoon. Kaya nga isang kaluluwa eh. Sabi nga sa ilang talata ng Biblia eh. Kahit na meron kang siyam na putsyam. Pag nawala yung isa, hinahanap. No, ganun kahalaga. Sino pa yung naghahanap sa Panginoon? Kaya malaking bagay. Yung naghahanap ng katotohanan, naghahanap sa Diyos. Kasi ito yung sinasabing kaligtasan. Hindi na alalahanin pa, sabi ganoon, yung ating nagawang kasalanan. Kaya sinasabi rito, patatawarin ka ng Diyos sa anumang kasamaang iyong nagawa. Yun yung nakita niya kay Josaphat. Dahil sa paghahanap niya. Kaya nga kung muli nating tutunghayan, gayon may mabuting mga bagay na nasumpungan sa iyo. Yun yung pinakamabuting bagay na nasumpungan kay Josaphat. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng alyansa doon sa masama, dahil doon sa kanyang ginawa sa pag-aalis ng Asera sa lupaing iyon, at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. Pag nahanap mo kasi, masusumpungan mo yung kanyang mga palatuntunan. Hindi ka mapapasama. Ganun ang nangyayari nung panahon ni Josaphat. Yun yung makita nating aral, no? Na una, makita natin yung masama. Kasi
hindi magkakaroon ng kapayapaan ng masama. May mga bagay minsan, nung panahon ni Lot, ang sabi ng anghel, magmadali ka, sapagkat pupugnawin ang lugar na ito. Sabi ganun sa kanya. Alalahan natin, banal sa Panginoon si Lot eh. Doon ka sa bundok, malayo. Akalain mo yung kinublihan, yung pinuntahan na lugar ni Lot. No? Dapat kasama yun eh. Sa pupugnawin eh. Pero hindi pinugnaw ng Diyos. Dahil sa matuwid na ito. Ganon kahalaga. Yung lingkod ng Panginoon. Kung paano yung isang mabuti na napapadamay dun sa masama, pero yung isang banal, mapapadamay naman, maliligtas, yung masama. Kita nyo? Ganon ang Panginoon sa kanyang mga sakdal. Kaya kung makita natin, kung makasumpa ko hanggang kahit 10 na lang, hindi ko gugunawin. Dahil sa mga matuwid na ito. Sa ating panahon, hindi pa ginuguna. Bakit? Dahil sa mga matuwid na ito. Binibigyan pa ng chance. Yung mga kapatid na naghahanap sa Diyos. Ganun napakalaga sa Panginoon yung mga taong naghahanap sa Diyos. Hanapin natin siya, mga kapatid. No? Minsan kasi, nagdadalamhati na ako. May sakit na ako. Hindi pa rin hinahanap ang Diyos. Minsan lumalayo pa eh. Kaya sabi na, nabasa ni ating kapatid na Serge kanina eh. Si Asa, isang mabuting hari din eh. Ganon din ang ginawa niya, katulad kay Josaphat eh. Doon nga nakita ni Josaphat yun. Sa pakikipagdigma, lagi siyang sasangguni sa Diyos. Akalay mo, ewan ko ba bakit pag tumatanda ito na sabi ko. Pwede bang palitan kayo? Pag nagkakaedad, minsan nakakalimut na, malilimutin talaga. No? Nung tumanda siya, nagkasakit lang sa paa, nalimutan ng Diyos. Manggagamat kagad yung pinuntahan niya eh. Kaya nadali siya. Sa ating, imbis na lalo tayong kumapit sa Panginoon, wala eh. Lumalayo pa. Napakahirap yung isang bagay na lalayo ka sa Panginoon eh. O, teka. May kailangan ako ngayon eh. Nalilimutan natin ang Panginoon. Dapat yung mga ganun, dumating sa ating problema, suliranin, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong magpahinga. Para tayong umurong, naku, mahirap po. Mahirap yung umurong, mga kapatid. Mahirap yung sandali lang. Naalala ko tuloy yung laging, wait muna. Madalas tayong ganun, hindi. Diretso tayo sa Panginoon. Huwag nating alalahanin kung isa may mga pagkakamali. Maaring katulad ako, nagkamali ako. Huwag tayong titingin doon. Yung salita ng Panginoon. Maaring makagawa ko ng masama sa inyo. Pero yung salita ng Panginoon, hindi yung magdahilan. Pambira, itong taong to eh. Natisod ako rito. Hindi yun. Andito tayo sa Panginoon. Huwag tayong titingin doon. Mahirapan tayo. Pag tumingin tayo doon. Lahat tayo sa Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya. Anumang mga karaingan, anumang dumating sa ating buhay, hanapin natin ang Panginoon. Itatak natin yan. Kasi nga sa ating pag-aaral, nakita yun ng Panginoon. Nakita niya kay Josaphat. Dapat puot yun eh. Dapat kaparusahan ang ipapataw sa kanya. Pero hindi. May nakita sa kanya. Yung nagustuhan. Isang bagay na hindi malilimutan ng Panginoon. Ganun sa atin. Yung pagsusumikap natin sa mga pagdalo, sa paglilingkod, anumang kalagayan natin sa kasaganaan, sa kahirapan, sa kawalan, lagi nakapokus tayo sa paglilingkod na ito. Anumang mabigat na pagsubok, laging pumokus tayo.
Walang ibang tutulong sa atin, kundi ang Diyos. Maaari makapagbigay ng mga payong ating mga kapatid. Pero iba. Sabi nga nun sa Pilipos, ganito po. Sa chapter 4 ng Pilipos, alam natin to. Kaya lang, nalilimutan natin eh. Dahil ba tayo tumatanda na? Nalilimutan natin to. Huwag kayong mabilisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At pagkatapos noon, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nagiging panatag yung tao kapag lahat anong pwedeng term doon? Isinasambulat. Sabi ko naman, mabigat yun. Ipinahayag ang lahat ng anumang uri ng karaingan sa Diyos. Subukan mo, kapatid. Mararanasan mong kapayapaang buhat sa Diyos. Anumang pagkatumba, itatayo ka ng Diyos. Ganyan ang Diyos. Puspos ng kagandahang loob. Siya'y puspos ng awa at kahabagan. Ang Diyos ay mayaman sa kagandahang loob. Magpatuloy tayo sa paglilingkod na ito. Walang atrasan, walang uurong. Ang umurong ay hindi kaluluguran ng aking kaluluwa. Maraming salamat po, puri ng Diyos. At luwalhati sa Panginoon Diyos. Lang po.